Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito po muli si Pastor Gary Romero, ang inyong kasama araw-araw sa ating Strong Family Prayer and Exhortation. At ngayon po ay Monday, at mananalangin ulit tayo at magpapasalamat sa kalakasan ulit, no? Strong pa rin tayo sa kabila ng ating karamdaman. Still, we serving God, faithfully and true. Shall we pray? O aming Ama, maraming salamat sa bagong buhay, bagong kalakasan. Patuloy nyo kaming binibigyan ng pagkakataon sa buhay na ito na makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin, pagtuturo at pagbabahagi ng mga kaalaman sa pagpapalakas sa buhay espiritual, buhay pampamilya, at sa bawat individual. Muli po, pagpalain nyo po ang aming gawain sa araw na ito at lahat ng aming plano sa buhay ay inyong ipagkaloob na mangyari sa tulong ninyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, nais kong ipagpatuloy yung ating exhortation. Ito maganda. Ephesians chapter 5, verse 16 and 17. Popular po ito sa mga matatagal ng mananampalataya. Sabi dito, redeeming the time because the days are evil. And verse 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Una, sabi dito, redeeming the time. Ito po yung sa Tagalog na samantalahin natin yung mga panahon na sapagkat ang mga panahon at araw daw ay sumasama na. Kaya nga hanggat tayo ay nabubuhay, sabi nga ng Biblia, we need to live day by day. Araw-araw lang binibigay ng buhay ng Diyos sa atin. Kaya sa isang araw, magpasalamat tayo. Sa isang araw, biyaya ng Diyos yan. Kaya nakakapagtrabaho ka pa. May pagkakataon ka pang makapiling ang pamilya mo. May pagkakataon ka pang makapanalangin, makapagbasa ng Biblia. At sabi pa nga niya, samantalahin. Di ibig sabihin, wag nating sayangin. Ayan ay isang araw muling pagkakataon na makapagbigay ng serbisyo. Lalo na tayong mga kasamahan kong naglilingkod sa gobyerno. Sama-sama tayo, bagamat ako'y sick leave. Yan, nasa hospital ako ngayon. But alam nyo pa, sabi sa verse 17, wherefore be not unwise. Alam nyo, tatlo lang klase ng tao sa mundo. Mayroon tinatawag na simple, may wise at foolish. Bagamat mag-focus tayo doon sa wise. Pag sinabi nating wise, ito po'y katulad ng mga tao na meron silang pangarap sa buhay. Meron silang nais abutin sa buhay. May nais silang marating sa buhay. Meron silang goal. Meron silang na inaabot na habang sila may pagkakataon pa sa buhay na ito ay marating nila ito. At sabi pa doon, but understanding the will of the Lord. Yun yung mga wise, tabi nga nila, ito yung mga tao na inuunawa nila yung mga bagay na kalooban ng Panginoon. Kaya kailangan unawain natin. Pag sinabing unawain natin ay isabuhay natin, ipamuhay natin, ilagay natin sa pang-araw-araw nating kaisipan at puso. Okay? See you again. Ipagpapatuloy ko to tomorrow, loobin ng Panginoon. Let us all support strong family prayer and exhortation. God bless you.